Magandang araw sa ating lahat. Ito may ginawa tayo, isang electric oven. Ang problema nito, mahina daw ang kanyang pag-init. Bale, yung ginawa natin, inilagay natin ang test prod ng digital multimeter doon sa dalawang terminals ng power plug. Ayan po. Bale, ang gagawin natin dyan ay susukatin natin ang resistance nitong electric oven. So, i-turn on natin ang control knob nitong thermostat. Ayan, na-i-turn on na natin. Tingnan natin ang display sa digital multimeter. Ayan po, meron pong nasukat na 42.2 ohms. Ang resistance reading na yan ay nangangahulugan na may problema ito sa linya, sa isa sa mga heater, o di kaya naputol yung wire. Kasi ang dapat na resistance dyan ay 25 ohms. Nung tiningnan ko dito sa likod ng electric oven, meron akong nakita. Ayan po yung kulay green na wire. Parang natanggal po yan doon sa isang terminal ng heating element o ng heater. So ang gagawin natin dyan ay tatanggalin natin itong metal cover at matingnan natin kung ano nga ba ang naging problema. Bali, ayan na po. Natanggal na po natin yung metal cover. Makikita natin yung isang terminal ng heating element. Yan po yung natanggalan ng wire. So, ang gagawin natin dito ay aayusin lang natin ang connection ng wires dito sa mga terminals ng heating element. Pero, bago natin gawin yon, sukatin muna natin ang resistance nitong mga heating element para sigurado tayo na okay pa ang mga heating element. Dito, sinukat ko yung isang heating element. Ayan, meron tayong nasukat na 45.1 ohms. Ibig sabihin, okay pa ang heating element na yan. Ngayon, ilipat naman natin itong test prod dito sa gilid na terminal ng heating element. Bali, yan po ay equivalent po yan sa isa pang heating element. Kasi yung heating element dyan sa ibabaw nitong electric oven po ay dalawa. Ayan. Sinukat natin yung resistance ng heating element. Meron po tayong nasukat na 60 ohms. So, ibig sabihin, okay pa ang heating element. Pagkatapos natin sukatin ang dalawang heating elements sa ibabaw na parte nitong electric oven, sunod naman natin na sukatin ang resistance ay yung heating element dito sa ibaba. Ayan po, makikita ninyo, nakalagay na yung isang test prod doon sa isang terminal ng heating element. Tapos, ito namang isang test prod ng digital multimeter, ilalagay po natin dito sa isa pang terminal ng heating element. Makikita natin, meron siyang nasukat na 41.6 ohms. So, ibig sabihin, okay pa ang heating element dito sa ibaba. Ayan na po. So, dito na clear out po natin na okay pa yung mga heating element. Bali, ang gagawin natin dito ay ibabalik lang ang connection nitong naputol na wire. Pero, aayusin din natin yung pagkakabit ng iba pang wires doon sa terminals ng heating element. Ito po ang ating ginawa. Bale, hininang po natin ang connection ng wire at saka terminals ng heating element. Ayan po, yung kulay green na wire, tayo po ay nagdugtong dyan ng heat resistant wire para kayanin yung init dito sa likod. Pagkatapos natin ayusin ang connection ng wire at saka terminals ng heating element, sunod na gagawin natin dyan ay sukatin natin ang resistance mula sa power plug. Kung masusukat na ba natin yung expected na resistance na 25 ohms o approximately 25 ohms. So ayan na po, nailagay na po natin ang test prod ng digital multimeter dito sa power plug. Ayan, meron tayong nasukat na 24.9 ohms. So, ibig sabihin, okay na po itong ating electric oven. Bali, yung naging problema lang nito ay itong kulay green na wire na natanggal doon sa heating element.
Ayan, pagkatapos natin maibalik ang connection doon sa heating element, ayan po, nilinis din natin ang temperature sensor. Bago natin ibalik ang metal cover dito sa likod ng connections ng heating element at saka wires, dito sa likod, i-share ko lang, bali ang nagiging sanhi nung pagkaputol ng wire ay yung init dito sa likod na lumalabas dyan sa vent, So, dahil sa mainit na temperatura na lumalabas dyan at dahil yan po ay nakakover nung metal, kagaya niya, pag ganyan yung setup, ay mapuputol talaga. Susunugin yung connection ng wire at saka terminals ng heating element. So, ang ginawa ko dyan, ayan po, in-adjust ko po yung metal cover para yung mainit na temperatura na lalabas dyan sa vent na yan po ay nasa labas lang at hindi po papasok dyan sa metal cover at sa connection noong heating element at saka mga wire. At ito na po, na ibalik na po natin ang metal cover dito sa likod ng electric oven. So bali sa setup na yan, ang mainit na temperatura sa loob ng electric oven, yan po ay hindi papasok dyan sa loob ng metal cover at may iwasan na yung pagkasunog ng connection ng heating element at saka nung wire. Dahil ang mainit na temperatura ay nasa labas lang. Pagkatapos nito ay mag-testing na po tayo. Gagawin natin dito, i-plug in ang electric oven dito sa power source. Ayan na po, na-plug in na po natin yan. Pagkatapos po niyan, i-turn on natin ang electric oven. Bali ito po yon, yung control knob nitong thermostat. Turn on natin dito. Ayan. Umilaw na yung mga indicator. Ibig sabihin, gumagana na itong ating electric oven. Para makasigurado tayo, gamit tayo ng thermometer. Sukatin natin ang temperature sa taas. Ayan, 39.4. Sa baba, 42.8. Sa taas ulit. Ayan, high na yung temperature sa baba. High temperature. So, dito sa gitna, nasa 36.4. So, hindi pa masyadong uminit. Ayan, high na. So, kung titingnan natin, umuusok na, Ibig sabihin, okay na itong ating electric oven. I-turn off natin. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa aking video tutorial. At kung nagustuhan nyo naman itong video, paki-like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mari po lamang ay mag-subscribe.